Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakarami na tayong mga na-discuss, na talakay mula nung umpisa ng Ramadan. Sa ngayon ay medyo bigyan natin ng kalinawan ang tinatawag na haya. Al-haya o kaya ay al-istihya. Yung hiya. Pagiging hiya. Minsan ay hindi natin maunawaan mabuti itong hiya. Naalala niyo yung sinabi natin noon na sabi ng ilan sa mga ulama, hindi kailanman matututo ang isang tao kapag mayroong dalawang katangian. Ano itong dalawang katangian? Mahiyain at saka mapagmalaki. Mustahyi wa mustakbir. Mahiyain at saka mapagmalaki. Samantala, kung titingnan natin ang hadith, ilan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumutukoy na ang hiya ay maganda. Paano mangyari ito? Al-haya'u syu'batun min al-iman. Yung hiya ay kabilang sa pananampalataya. Maganda. No? Baka hindi natin ito maunawaan mabuti. Samantala, yung mahiyain ay hindi kailanman matututo. Samantala, yung hiya ay kabilang sa pananampalataya. Medyo komplikado. Ngayon, mayroong ipinag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging malinaw sa ating lahat. Sinabi ni Propeta, istahyu minallahi haqqal haya. Mahiya kayo sa Allah. Mahiya kayo sa Allah ng tunay na pagkahiya. Yung nakarinig na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita sila. Sabi nila, inna lanastahi. Alhamdulillah. Mabuti naman sabi nila. Kasi kami ay mahiyain kami talaga. Nahihiya kami. Kaya alhamdulillah, ang papuri, ang pasasalamat ay para sa Allah. So, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laysa dhak, hindi yan. Yung mahiyain ka, hindi yan. Hindi yan ang tinutukoy. Ano ang ibig sabihin ng hiya na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tandaan natin itong dalawang bagay, ha? Napakaiksi pero malawak ang kahulugan. An tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Tingnan niyo, ha? An tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Ang tunay na hiya doon sa Allah ay pangalagaan ang ulo wa ma wa'a at ang napapaloob nito. Ang mga parte nito. Saan ang ulo? Sinabi na ulo, di ba? Ulo. Pangalagaan ng ulo. Anong ibig sabihin ng pangalagaan ng ulo? Unang-una, huwag kang magsujud. Huwag mong ibaba ang ulo mo, maliban na lamang doon sa Allah. Magsujud ka doon sa Allah. Ibaba mo ang ulo mo doon sa Allah. Anong ibig sabihin ng pangalagaan ng ulo? Pangalagaan ng ulo, huwag mong itaas ang ulo mo na may pagmamalaki sa mga nilikha ng Allah. Ibig sabihin, huwag kang mayabang. Di ba, pag mayabang kanino? Tinaas niya yung ulo niya, di ba? Normal, buhay normal, gawin mong normal. Hindi porkit mayaman ka na, hindi porkit malaki ng sahod mo, hindi porkit may sasakyan ka, ay, ganun-ganun ka na, di ba? Huwag mong itaas ang ulo mo na may pagyayabang o pagmamalaki sa mga nilikha ng Allah. Ano mang estado ng mga tao? Huwag kang magmalaki, huwag kang magmayabang. Ngayon, ang tahfazar ra'sa, pangalagaan mo ang ulo mo, huwag kang magpatirapa, huwag kang magsujud, huwag mong ibaba, maliban lamang doon sa Allah, huwag mong itaas na may pagmamalaki sa mga nilikha ng Allah. Wa ma wa'a. Anong ibig sabihin ng wa ma wa'a? At ano mang mga parte na napapaloob dito sa ulo? Anong parte ng mga napapaloob sa ulo? Kabilang na dito, unang-una yung mata. Yung mata, alagaan mo yung mata mo. Unang-una, siguraduhin mo na ang mga tinitingnan ng iyong mga mata ay nasa
halal, nasa kabutihan, nasa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagbasa ng Quran, o ano man, basta gamitin mo yung mata mo sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung kung ano-ano mga pinapanood mo. Talagang habing-habi mo talaga manood ng mga iskandal, manood ng mga TikTok, mga babaeng walang mga damit. Di ba? Pagka sa Facebook natin, hindi natin magkakaila. Hindi natin may kakaila kasi nandito tayo sa mundo, Nandito tayo sa mundo. Malis na, ibabalik mo kasi parang meron kang nasulyapan doon, di ba? I-zoom mo pa, hindi ka pa talaga makontento. I-zoom mo pa yan. Di ba? Kasi tao lang tayo, no? Pero pagdating sa, nandun si Ustad, nandun yung Quran, nandun yung muhadara, nandun yung live, never man, walang pakialam. Di ba? Pangalagaan ang ulo at ang nasasakop nito, ang mga parte nito, kabilang na doon yung ating mga mata. Alagaan natin ang ating mga mata. Pagbasa ng Quran, kabilang dyan yung ating mga tainga. Pangalagaan natin ang ating mga tainga. So, nandiyan na yung dapat makinig tayo ng mga lecture, mga muhadara, mga pagbabasa ng Quran, mga pagtuturo, paano basahin ang Quran, mga pagtuturo sa Arabic alphabet, anumang mga katuruan ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin yung pakikinig ng chismis, marites, music. Yung 24 hours yung naka-headphone ka na, halimbawa. Hindi maganda yun kasi pangalagaan, hindi ka ba nahihiya? Mahiya kayo sa Allah ng tunay na pagkahiya. Ibig sabihin, pangalagaan yung ulo at ang mga parte nito. Yung mata, yung tainga. Pangalagaan mo yan. Okay. Matatag tayo. Ang ating mga mata, ang ating mga tainga, ang ating dila. Pero mo, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang busis. Magandang boses, Imbis na ang sikapin mo ay paano mo mabasa yung mga sura, banal na Quran, pero yung puro kanta-kanta yung ginagawa mo. Ano bang mapapala mo sa kanta-kanta na yan? Mabuti nga kung mga nasyida, mga Islamic na mga kanta, okay pa, medyo okay pa. Mga nasyida, walang mga music. Pero ang problema, kung ano-anong mga kanta na inano natin. Dapat, ang isikapin natin, basahin mabuti yung banal na Quran. Yung mga dua. Maganda yung mga dua. Pwede natin yan basahin ng maganda. I-upload natin mga dua. Mga maiksing sura. Alhamdulillah. Yung bibig natin, yung ilong natin, pati yung ilong natin, dapat talaga din natin. Ang tahfazar ra'sa wa mawa'a. Yan yung sabi ng prophet. Ang tahfazar ra'sa wa mawa'a. Pangalagaan ng ulo at ang mga napapaloob nito. Kaya yung mga parte ng ulo. Basta pag sinabi ng ulo, yan. So, lahat na yun, pangalagaan natin. وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. Kanina, pangalagaan ng ulo at ang mga parte nito. Dito naman, وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. At pangalagaan ng baton. Yung tiyan. Anong pangalagaan? Anong ibig sabihin ng pangalagaan ng tiyan? Huwag kang kumain ng hindi halal. Ibig sabihin, huwag kang kumain ng haram. Huwag kang kumain ng riba. Ibig sabihin, maghanap buhay ka ng halal. Ibig sabihin, huwag kang mandiraya. Yun, pangalagaan mo yung tiyan mo. Pero yung pagkain naman na sumubrang pagkain, ano lang naman yun. Hindi mo lang nakuha yung sunnah. Yung kailangan dapat hatiin mo sa tatlo. Sunnah, hindi natin nakuha yung sunnah na hatiin natin yung kasi masarap Lalo na yung mga maswi, maswi dyan. Okay, sabi ng propeta, وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. Pangalagaan ng tiyan sa pamagitan ng lahat. Huwag kang kumain ng haram, huwag kang maghanap buhay na haram, huwag kang kumain ng riba, huwag kang maghanap buhay na may riba. Ano itong riba? Yung may patubo, may interest, may patong. Ibig sabihin, basta pumasok sa riba ay critical na yun kasi kahit na may business ka na halal, ay nagkahalo-halo sila. So lahat, damay-damay na yan sila lahat. Huwag mo nang pasukin yung mayroong, ibig sabihin ay pupunta sa haram. Okay. Wamahawa at ang mga konektado nito.
Ano itong mga konektado sa tiyan natin? Sabi ng mga ulama, yung puso natin, konektado din yan sa tiyan. Yung mga kamay natin, konektado yan sa tiyan. Yung mga paa natin, konektado sa tiyan. So lahat yan ay pangalagaan natin. Mga kamay natin, pangalagaan natin. Yung mga paa natin ay, ibig sabihin, pangalagaan natin. So yun na. Yung tinutukoy natin, yun na. Ang tunay na hiya doon sa Allah, yan yung kabilang sa pananampalataya. Bagkus ito'y pinagutos ni Propeta Muhammad SAW na dapat ay mahiya tayo sa Allah ng tunay na hiya. Ano yun? Pangalagaan ng ulo at ang mga parte nito. Pangalagaan ng tiyan at ang mga konektado nito. Paano naman natin may hambing dito sa hindi matututo kailanman ng tao kapag mahiyain, mapagmalaki? Ano itong mahiyain? Ano itong mahiyain? Hindi yung mahiyain dito Hindi yung mahiyain sa Allah, hindi mahiyain patungkol sa pananampalataya. Itong mahiyain na ito, halimbawa, siya na magsasalita. Halimbawa, ikaw na magsasalita. Hindi ka pa nakapunta dito, pawis na pawis na. Pawis na pawis na. O kaya, namumula na yung mukha niya. Namumula, alam niya siya ng kasunod, namumula na yung mukha niya. Mag-imam ka, namumula na. Magbasa ka ng Quran na, sumali ka sa Quran competition. Hindi ako makapagsalita dyan sa unahan kasi nahihiya ko. Hindi ako makapagtayo dyan sa unahan, mag-imam, nahihiya ko. Hindi ko kayang mag-adhan kasi nahihiya ko. Hindi ko kayang sumali sa Quran competition kasi nahihiya ko. Yun. Ang totoo ay hindi ka nahihiya. Kasi kung nahihiya ka, ay gagawin mo yan. Magsasalita ka. Isishare mo yung kaalaman na napulot mo. Magsasalita ka. Huwag mong sabihin na nahihiya ka. Pero ang tawag sa'yo, yung katayuan na ginawa mo na yan, yan ang tinatawag na al-khajil. Al-khajil. Ibig sabihin ng khajil, yan yung paliwanag ng khajil, ay pag nandyan na siya, kahit wala pa, namumula na yung kanyang mukha, pawis na, nanginginig ng kanyang mga kamay, nanginginig ng kanyang mga paayan. Ibig sabihin yan ay da'fu an-nafs. Da'fu an-nafs. Ibig sabihin ay mahina ang loob, mahina ang sarili. Kaya ang tawag sa iyo ay hindi mahiyain, kundi da'if. Da'if, mahina kang lalaki. Mahina kang lalaki. So, kung ganun ang katangian mo na mahina kang lalaki, ano? Sa palagay mo ba, recommended niyo ba siya na mag-asawa pa? O mag-asawa muli? O magpadami ng asawa? Parang nakakalungkot. Ano nang mangyari sa komunidad natin? Komunidad ng mga Muslim. Pagka magsalilahi na siya ay katulad niya, mahiyain. Sino na? Mawala na yung mga tunay na mga lalaki. Maulit-ulit na. So, wala na. Kailangan natin yung lalaking matapang. Kailangan natin yung tunay na lalaki. Kahit sabihin mo natin na katangian mo, namamawis ka na, nahiya ka na, mayroon tayong practice. I-develop mo, improve mo ang sarili mo hanggat sa maging tunay ka na lalaki. Sayang naman, manganak ka, magkaroon ka ng anak, kapwa-puan mo, lahat ay puro ganun na. Kasi namulat nila sa magulang nila ay mahiyain. Dapat. Basta ang importante, huwag mong itaas ang ulo mo na may pagmamalaki, may pagmamayabang. Huwag kang mahiya. Minsan nagsasala tayo dyan, Parang napapansin ko, pag ako nang tumabi sa akin, ibang mga brother, parang medyo, Di ba? Ano ba? Parang naman akong monster. You look at me like a monster. Why? Huwag kang mahiya. Pantay-pantay tayo. Wala tayong kaibahan. Pantay-pantay. Kahit sinong katabi mo, huwag kang mahiya. Pantay-pantay tayo. Yun. Ipakita mo na hindi ka mahina. Kasi ibig sabihin ay, pag pulang-pula na yung mukha mo, pawis na pawis ka na, nanginginig na yung mga kamay mo, nanginginig na yung mga paa mo, hindi mo magawa yung obligasyon mo bilang Muslim. Hindi ka makashare ng kaalaman, hindi ka makatayo dito para mag-imam, magsalita, o kaya ay sumali sa pagbasa ng Quran. Yun yung tinatawag natin na khajil. Ibig sabihin na da'fun nafs. Ibig sabihin na da'if. Da'if, mahina ka. Mahina ka. Asahan mo na pagdating sa loob ng bahay, under, disaya ka pa rin.
Under desire. Kasi hindi mo kayang itayo yung sarili mong pagkatao bilang lalaki. Tumayo tayo. Tumayo tayo, itayo natin ang Islam. Itayo natin ang lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tumayo tayo. Mag-aral tayo, hindi makatarungan na mas magaling pa sa atin ang asawa natin sa Islam. Hindi. Hindi makatarungan yan. Natuturuan ka pa ng asawa mo magbasa ng Quran. Ganito yan, ang Islam, ganito, ganito. Hindi makatarungan. Mag-aral ka para ikaw yung magturo sa kanila kasi responsibilidad mo sila. Hindi sila ang responsibilidad ka. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya. Ibig sabihin, ikaw na lalaki, responsibilidad mo ang iyong pamilya. Kaya dapat i-develop mo, i-improve mo ang sarili mo. Matuto ka. Ikaw ang leader. Ikaw ang hari. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang magdidesisyon. Ha? Pagsakabutihan. Tama, pagsakabutihan. Lahat naman ng pinag-usapan natin para sa kabutihan. Pagdating sa kalukuhan naman talaga kasi baka naman gagamitin na sabi ni Stad, ako ang leader, di mamababae ka na. Magdala ka na ng babae doon sa loob ng bahay. Hindi na yun. Misunderstanding. O kaya ay konting ano lang, sasampalin mo na si Mrs. mo, pinapahiya mo ako, susuntukin mo na. Di ba? Ay, hindi yun. Dapat hindi. Kasi ang lalaking sinasaktan niya o pinapahiya niya ang kanyang asawa, ay yan yung lalaking hamak. Ma'akramahunna illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Walang lalaki na pinaparangalan nila, ginagalang nila, linirespeto nila ang babae, maliban sa ang lalaki na yan ay karim, marangal na lalaki. Wa ma'ahanahunna illa laim. At yung lalaki naman na pinapahamak niya, sinasaktan niya, pinapahiya niya ang babae, ay ang lalaki na yan ay laim. Ibig sabihin na hamak, walang kwenta. Walang kwenta na lalaki. So, alhamdulillah, medyo humaba na, no? Basta ang importante lang dito, na point natin dito, ang itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mahiya tayo sa Allah ng tunay na pagkahiya sa pamagitan ng alagaan natin, ang ating ulo at ang mga parte nito, at alagaan natin ang ating tiyan at ang mga konektado nito. Pagdating sa hiya na hindi ka makashare, hindi ka makapagsalita, hindi ka makapag-imam, hindi ka makabasa ng Quran, hindi ka makahalubilo sa mga brother dahil nahihiya ka, lalo na sa larangan ng kaalaman, ay hindi yun hiya. Huwag mong sabihin na nahihiya ka. Pero ang sabihin mo ay, mahina akong lalaki. Siguro wala namang gusto sa atin na sabihin niya na mahina akong lalaki, di ba? Kasi pag sinabi na mahina akong lalaki, may insult. Sobrang hina na talaga. Insulto, no? Kaya magpakalalaki tayo. Magpakalalaki tayo. So, alhamdulillah. So, dito ko lang tatapusin. Inshallah, sino ang magbibigay sa atin ng share, pagbabahagi, ay welcome, inshallah.